Magsitayo ang lahat. CJ, maaari mo ba muna ang pagkain sa araw nito? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Magandang araw, mga bata. Magandang araw po, teacher. Kamusta kayo? Okay lang ako. Nakapagaling sa mga lahat? Opo. Bakit hindi nagaling sa mga bata? Wala pa kami. Mamaya, bilang kayo, teacher ng pagkain. Ngayon, bago kayo magsinuto, tingnan nyo yung paligid kung may mga basura at itapo nito sa tamang paglalagyan. Ngayon ay maaari na kayo nito, mga bata. Ngayon, tingnan nga natin kung may lumaliban nga ba ngayong araw. Itaas lamang ang kanang kamay at sabihin, narito po ako, teacher, kung sakaling tatawagin ni teacher ang inyong mga pangalan. Malinaw ba, mga bata? Opo, teacher. Sa libon, andito po, teacher. Ijeka, Andito po, teacher. Mary Chris, Narito po, teacher. Asda, mahusay. Ang lahat, mula pinarito at walang lumiban. At nang dahil dyan, bigyan ng ibang tadya ang ating mga sarili. Si teacher ang una, gawin niyo pagkatapos. 1, 2, 3, 4, 5. Ibang tadya. 1, 2, 3, 4. Mahusay, mga bata. Ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, ano-ano nga ba ang mga alituntunin sa ating paaralan at kung sakali nagsasalita si teacher sa harap. Okay, Mary, please. Teacher, napilit po at Tama, kung si teacher ay nagsasalita sa harap, ay ang inyong gagawin ay makinig at huwag mag-ingay. At ano pa? taas namin po kamay pag nais kong sumagot. Tama! Kung nais niyo pong sumagot, ay itaas lamang inyong kanang kamay kay teacher. Eh, mabuti. Ngayon, mga bata, ano ang nakikita niyo sa harapan? CJ, maaari mo kami bahagi sa amin kung ano ang nakikita mo sa harapan? Tatlong sasakyan na may kulay-pula at may iba-ibang kulay. Tama! Ang nakikita po natin sa harapan ay may tatlong sasakyan. Ano ba? Sa libon? Sasakyan ng maliwasan po, teacher. Okay. Sabi po ni Salico, ang nakikita niya ay sasakyan ng paliwasan ay maaaring po dahil ang jeepney po ay ang pambansang sasakyan ng Pilipinas. Ngayon, mga bata, base sa nakikita nyo, may tatlong po tayong sasakyan. Yan ay nangangahulugan sa tatlong pangkat o grupo sa ating klase. Ngayon ay hahatiin kayo ni teacher sa tatlong pangkat. Mula kay Teros Reyes, papunta kay Cheka, ang magiging pangkat isa. At mula kay Asda, papunta kay Leia, ang magiging pangalawang pangkat. Ang nasa likod ay ang magiging pangatlong pangkat o ang panghuling pangkat. Malinaw ba, mga bata? Opo, teacher. Upang magkaroon kayo ng puntos, ang inyong puntos ay magsisilbing mga tao. Ano nga ba ang silbi ng mga tao sa jeep? Teacher, Tama, ang mga tao ay ang magsisilbing pasahero. Dahil kung walang pasahero, hindi ito
upang makuha ang premyo. Ang kailangan nilang gawin ay magsagot sa mga tanong ni teacher at huwag mag-ingay. At ito naman mga bata, sa mga grupong magiging magulo at magiging maingay, ay babawasan ni teacher ang inyong puntos. Malinaw ba? Mahusay. Ngayon, bago nga tayo dadako sa ating talakayan, ay may tanong si teacher. Kung sakali, mabibigyan kayo ng pagkakataon na pumili ng bansa na gusto nyong puntahan, ano ito at bakit? Pili yan, bakit ka? Japan. Bakit po Japan? Okay. Sabi ni Leah sa Japan daw, nahihinay sa maraming cars. Okay, Tinay. Wow, napakaganda. At bakit? Wow, napakaganda. Sagot. Okay. 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 Napansin niyo ba ang lahat ng inyong mga sagot ay mga bansa. Ngunit, ang isang bansa ay may mga katangian. Sapat na ba ang magagamang konsep katulad nito na sa Japan? Sapat na ba ang magagandang baka sa Switzerland upang matawag ng isang bansa? Hindi. Tama. Ngayon ay ating tatalakay kung ano nga ba ang katangian o elemento ng bansa. Ngayon mga bata, sino ang makakapagbigay sa atin kung ano ang magiging paksa natin sa araw na ito? Taas ang kamay mga bata. Okay, Mary, please. Maaari, mahusay. Ang magiging paksa natin ngayon ay patungkol sa ang konsepto ng bansa. Si Mary Chris ay galing sa pangkat ng tatlo, mahusay. Ngayong mga bata, ating tatalakayin ang konsepto ng bansa. Ang konsepto ng bansa ay may apat na konsepto. Ito ang tao, pamahalaan, teritoryo, at soberanya o ganap na kalayaan. Ay ating unang tatalakayin ang unang elemento ng konsepto ng bansa ay ang tao o mamamayan. Mahusay. Babasahin muna ni teacher at kayo naman ang magbabasa. Malinaw ba mga bata? Tao o mamamayan. Ang tao ay tumutukoy sa grupo naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ngayon mga bata, sa Japan, sa Switzerland, sa Thailand, may mga tao nga ba? Mahusay! Ngayon dadako tayo sa pangalawang elemento ng bansa.
Babasahin muna ni teacher at kayo naman. Teritoryo. Teritoryo. Ang teritoryo Ang teritoryo ay tumutukoy ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan at tubigan kasama na ang impapawid ipapawid at kalawakan sa itaas nito. sa itaas nito. Ito rin ang Ito rin ang tirahan tirahan ng mga ng mga tao tao na na pinamumunuan pinamumunuan ng ng pamahalaan. pamahalaan. Mga bata, sino ang makapagbigay sa atin kung ano ang nasa larawan? Tinay, may pagkahagi. Teacher, ang nasa larawan ko ay mapa ng Pilipinas. Tama. Ikaw ay nasa pangkat isa. Ngayon mga bata, ang teritoryo, ito ay ang lugar ng isang teritoryo na kung saan naninirahan ang mga tao na pinamumunuan ng pamahalaan. Katulad lamang ng Pilipinas, mahusay. Ngayon ay dadako tayo sa ikatlong elemento ng konsepto ng bansa. Ito ay ang pamahalaan. Mas babasahin muna ng teacher at kayo naman. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang organisasyon politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayo magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ngayon mga bata, sa ating bansa ay ang Pilipinas. May pamahalaan ba tayo? Mga bata, sino ang makapagbigay sa akin o magbahagi kung ano ang nasa larawan na ito? Mula sa pangkat dalawa, mari po ba kayo bahagi? Wala. Okay. Chika, sige, bahagi ka. Tama. Ang nasa larawan ay ang Palasyo o Malacanang na kung saan nandun ang opisina ng ating Pangulo. Mahusay mga bata. At ang Pangulo siya ang nagsisilbing pinuno o leader na namumuno sa isang bansa. Mahusay. Ay nagdadako tayo sa panghuling konsepto ng bansa. Ang panghuli ay ang soberanya. Ito ay babasahin na lamang ni teacher. Soberanya o ganap na talayaan. Ang soberanya o ganap na talayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaan ng mamamahala sa nasasakupan nito. Tumutukoy din ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa na hindi pinapakialaman ng ibang bansa. At ito ang panloob. At may dalawang anyo ito ang panloob at panlabas. Ang panloob ay soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. At ang panglabas naman ay
ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaan nito. Mga bata, sa soberanya o ganap na kalayaan, may dalawang anyo po tayo. Ito ang panloob at panglabas. Ang panloob po, ito po ang pangangalaga sa sariling kalayaan. At ang panglabas naman, ito ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaan ng ating bansa. Malinaw ba mga bata? Malalaman natin yan. Ngayon, may mga katanungan si teacher kung talaga bang naiintindihan nyo ang ating talakayan. Mga bata, sino ang makakapagbigay sa atin kung ano ang naging paksa natin sa araw na ito? Okay, Leia? Ang ating pagpagpaksa sa araw nito ay tungkol sa konsepto ng mga mensahe. Mahusay! Ikaw ay galing sa? Pangkalisa! Katisa, mahusay. At mga bata, ano-ano ang apat na elemento o konsepto ng bansa? Okay, Leia, susunod. Apa, teacher? Yung apat. Tao, mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at soberanya o kaya sa kalayaan. Mahusay, at ikaw ay galing sa pangkat? Dalawa. At narito pa ang aking katanungan. Mga bata, ito ay ang mga grupong naninirahan sa isang lugar. Ano nga ba ito? Amen, please. Ito po ay tao. Tama. Ang isang grupo na naninirahan sa isang lugar ay tao. Si Mary Chris ay galing sa pangkat. Mahusay. Panguling tanong ni teacher. Ano ang dalawang anyo sa soberanya o ganap na kalayaan? Okay, CJ, magbahagi. Ito ay ang panloob at panglabas. Mahusay sa soberanya o ganap na kalayaan. May dalawang po tayong anyo ay ang panlo, bata, panlabas. Si CJ ay galing sa pangkat. Dalawa, mahusay si CJ. Ngayon, magsitayo ang lahat at bigyan po natin ng limang tadya at limang palakpak ang ating mga sarili. Ganito lamang po yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mga bata, tayo naman. Mahusay, magsimulan ang lahat. Ngayon mga bata, may inihanda dito si teacher na gawain. Mga bata, kayo ba ay nasa inyong mga pangkat pa rin? Mahusay. Ang inyo lamang gagawin ay gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga bansa at pagkakaisa. Malinaw ba mga bata? Naiintindihan lang ba kung ano ang direksyon ni teacher? Hindi. Okay mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain.
teacher, pagkatapos yung gumawa, kumuha ng isang magre-representa ng inyong gawain dito sa harap. May 3 minuto na lamang kayo upang tapusin niya, mga bata. Tapos na ba, mga bata? Ayun, antayin na lamang natin ang pangkat 3 ay pangkat 2 upang tapusin ang ilang gawain. Magaling, mga bata. Ngayon, ang unang pangkat, ang magre-representa ng kanilang gawain. Hello, classmates! Para sa pagkakita, ang aming dinungit ay tungkol sa mga bata at isang malaking logo o ang mundo. Saan ito ay nagre-representa ng ating teritoryo. Bawat tao na nitirahan ay may sariling teritoryo. At ibig sabihin naman ito na may kanya-kanya tayong karapatan. Hindi ng ibang bansa. Mahusay! Ang pangalawa, magre-representa ay ang 3 pangkat. Pumunta dito sa harapan. Hi, hello classmate. Ang aming ginugit ay ito. Ito po ay nagpapakita na pagkakaisa lang sa bansa. At ito pagkakaiba ng mga lahi or religion. Ito po, Muslim. Ito, Indian. Ito, Nawalan. Mahusay! Ang pangkat-3 ay pinapakita nila sa kanilang poster ang iba't ibang tradisyon at ang iba't ibang tribo sa isang bansa. At sa ikalawang pangkat, Ang aming ginuhit ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa buong mundo. Bilang nandito ang Pilipinas at mahusay! Sabi nga ni CJ na galing sa ikalawang pangkat ang kanilang poster ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mundo. Yun ay kabilang na ang Pilipinas. Ngayong mga bata, magsitayo ang lahat. Alam niyo ba paano gagawin ang Pinoy Ako Club? Hindi po! Kaya naman ay gagawin
gagawin muna ng teacher bago kayo. Ganito lamang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pinoy ako. Pinoy tayo. Kaya naman mga bata, kayo naman. Mahusay. Magsiyo ko lang lahat. Kaya naman, lahat ng pangkat ay magkakaroon ng puntos o tawag sa mga. Kaya mga bata sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pagtataya kung talaga bang naiintindihan nyo ang ating talakayan kanina. Kunin na ninyong mga papel. Narito ang panuto. Babasahin ni teacher at makikinig ang lahat. Pagtambalin ang mga elemento ng bansa sa hanay A. Sa kahulugan nito sa hanay B. Gamit ang linya, sulat ang letra ng tamang sagot sa salutang papel. Tapos na ba mga bata? Kahusay, ngayon ay sasagutan natin ang pagtataya na narito sa harapan. Sino ang makakapagbigay ng unang sagot o makakapagbigay ng linya sa unang tanong? Okay, CJ? Tama ba? Ano ang umuho sa populasyon at pangunahing yaman ng isang bansa? Ay tama. Sapagkat ang tao ay ang pangunahing yaman ng isang bansa. Sa pangalawang tanong naman, sino ang sumagot? Okay, Lelia? Tama ba ang naging sagot niya? Tingnan nga natin. Ito ang sumisimbolo sa teritoryo at lawak na lupain, karagatan at impapawid ng Pilipinas. Ito ay teritoryo. At ito ang larawan ng Pilipinas. Okay, sa ikatlong larawan, sino makakapagbigay ng linya? Okay, Dave? Tingnan nga natin, sa pangatlong larawan, ang linya ni Dea ay ito daw ang sabi ng Pangulo ng Pilipinas na siya ang namunod ito. Tama ba? Mahusay mga bata dahil ang nasa larawan ay Malacanang. Sa pangatlong larawan naman tayo, sino makakapagbigay ng tamang sagot? Okay, sa libon. Tama ba ang yung sagot sa libon? Tingnan nga natin. Sa ikapat na larawan, ang nilinya ni sa libon ay ito daw ang sumisimbolo ng kalayaan at pagkakaisa ng lubong bansa. Tama ba? Tama. Mahusay mga bata dahil ang ano daw ito? Ito ang watawat ng Pilipinas na paniwatig ng ating kalayaan. Mahusay mga bata. Kaya ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng takdang aralin.
Ayos lang ba nga ng estudyante ko? Mahusay naman. Bigay mo dyan ni teacher. Ito ang magiging takdang aralin ninyo. Mga bata, ito ang magiging takdang aralin ninyo sa inyong bahay. Babasahin ni teacher ang takdang aralin. Ano to? Bumili lang isa lang. Sa apat na elemento ng bansa, isulat ang pangalan nito sa isang malinis na papel at ipaliwanag gamit ang 2 hanggang 4 na simpleng pangungusap kung bakit mo ito napili. Malinaw ba mga bata? Ngayon naman ay bibilangin natin ang inyong mga puntos upang maibigay ko sa inyo ang inyong mga premyo. Sa pagkatisa ay nagkaroon sila ng bilangin isa, 5 puntos sa pangkat isa. Sa pangkat 2 naman tayo. Mahusay. Sa pangkat 3 naman tayo. Ang nagwag-isa araw na ito ay ang pangkat isa at ang pangkat 2. Mahusay. Mga bata, mas tahimik. Ngayon ay biligay na muna ni teacher ng mga premyo. Ngunit pagsikahimik muna kayo dahil di pa nagpapaalam si teacher. Mga bata, magsayong lahat. Tingnan ang paligid kung may mga basura ba ito. Ayusin ang inyong mga upuan, mga bata. Mahusay. Ngayon, paalam na